Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay EPP4, Quarter 2, Week 1, Lesson 4, na may paksang kahalagahan ng paghahalaman. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang talakayan. Bakit itinuturing na mahalaga ang paghahalaman? Magbigay ng isang halimbawa ng kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop at kapaligiran, at ipaliwanag. Mga kahalagahan ng paghahalaman. Una, ang paghahalaman ay mainam para sa mga taong nananatili lamang sa bahay o kaya ay may taglay na pagkahilig sa halaman. Maganda itong libangan kung saan maaari ring mangolekta ng iba't ibang uri ng halaman at magpadami. Ikalawa, bago pa man magkaroon ng iba't ibang makabagong panlunas sa mga sakit, ang mga halaman ang naging katuwang ng tao upang malunasan ang mga karamdaman na siyang ipinasa o ipinamana sa napakaraming henerasyon. Ikatlo, ang pag-aalaga ng halaman ay maaari ring pagkakitaan. Dahil sa angking ganda at likas na benepisyo, marami ang nagnanais na bumili para sa palamuti o iba pang kadahilanan. Ikaapat, ang halaman sa inilabas nitong oxygen ang nagsisilbing kapalitan ng tao sa carbon dioxide. Nagpo-produce ang mga halaman ng sariwang hangin. Nagbibigay din ang halaman ng sariwang pagkain sa tao. Ikalima, kumakapit ang ugat ng halaman sa lupang taniman, kaya nakakaiwas ito sa landslide o pagguho ng lupa. Ika-anim, ang mga halaman gaya ng kalachuchi, ilang-ilang at iba pa ay maaaring magsilbing lilim sa sikat ng araw. Ikapito, ang mga halaman ay nagpapaganda ng kapaligiran dahil sa makukulay nitong bulaklak at dahon. Mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paghahalaman. Una, gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos na kondisyon. Iwasan ang paggamit ng mga kinakalawang, mapupurol at may sirang kasangkapan o kagamitan. Ikalawa, maglaan ng maayos at matibay na lalagyan para sa mga kagamitan at kasangkapan, lalo na kung hindi ito ginagamit. Ikatlo, gamitin ng buong ingat ang mga kagamitan at kasangkapang may talim. Tiyaking walang tao sa iyong likuran o malapit na maaaring matamaan ng di sinasadya. Ika-apat, pagtuunan ng pansin ang ginagawa. Iwasan ang pakikipag-usap o pakikipagtalo habang gumagawa. Ikalima, magsuot ng damit pantrabaho at pamalit na bihisan pagkatapos gumawa. Pang-anim, linisin at itago sa isang ligtas na lugar ang mga kagamitan at kasangkapan. Pang-pito, maghugas ng kamay pagkatapos gumawa. Linisin din ang ilang bahagi ng katawan na narumihan habang gumagawa.
mga kagamitan at kasangkapan sa paghahalaman. Asarol, pambungkal ng lupa. Piko, pangbungkal sa matigas na lupa. Kalaykay, ginagamit sa pagpapantay ng lupa at paghihiwalay ng bato sa lupa. Tinidor, pandurog ng malalaking kimpal ng lupa. Dulos, ginagamit sa paglilipat ng punla, pagpapaluwag ng lupa at pagtatabon. Itak, pamutol sa mga sanga at puno ng malalaking halaman. Bareta, ginagamit sa paghuhukay ng malalaking bato at tuod ng kahoy. Karet, pamputol ng mataas na damo. Palakol, pamputol ng malalaking kahoy. Regadera, pandilig ng mga halaman. Timba, panghakot ng tubig na pandilig. Kartilya, lalagyan at panghakot ng lupa at kagamitan. At kahong-kahoy, lalagyan ng lupa na maaaring pagtaniman. Tandaan, ang mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman ay tamang taniman, kagamitang panghahardin, pandilig na tubig, pataba at sikat ng araw. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!